Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa ranggo o panlabas na gawa. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, airmen, sailors, marines, police, coast guard, jail officer, firefighter, at lahat ng mga nasa serbisyo, mga retirado, at sa inyong pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, March 14, 2026, ng ikatlong linggo ng Kwaresma. Mahalaga ang ranggo, disiplina, at performance sa buhay ng mga nasa serbisyo. Sinusukat ang tagumpay sa medalya, parangal at accomplishment. Mahalaga ang mga ito sa ating tungkulin. Ngunit ipinapaalala ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito na ang Diyos ay hindi tumitingin sa ranggo at panlabas na tagumpay. Tinitingnan niya ang puso. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas, chapter 6, verses 1 to 6, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na manumbalik sa kanya. Ngunit, sinabi niya ang isang mahalagang bagay. Habag ang nais ko, hindi lamang sakripisyo. Ibig sabihin, hindi sapat ang panlabas na relihiyon lamang. Hindi sapat ang dasal kung matigas ang puso. Hindi sapat ang pagsamba kung walang malasakit sa kapwa. Para sa mga nasa serbisyo, madalas tayong nasa mataas na stress na trabaho. May pressure sa duty, sa pamilya, at sa responsibilidad. Minsan, napapagod ang isip at puso. Ang paalala ng Diyos ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nanggagaling sa katawan o training, kundi sa pusong marunong magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 18, verses 9 to 14, may dalawang taong nagdasal sa templo. Ang una ay isang pariseo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga ginawa. Nagbibigay ng ikapu at sumusunod sa batas. Ngunit puno ng pagmamataas ang kanyang panalangin. Ang pangalawa ay isang maniningil ng buwis. Alam niyang makasalanan siya. Kaya ang simple niyang dasal ay, Diyos ko, maawa kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan. Sinabi ni Jesus na ang mapagpakumbaba ang kinalugdan ng Diyos, hindi ang mapagmataas. Sa buhay ng uniform service, may tukso na ihambing ang sarili sa iba. Sino ang mas mataas ang ranggo? Sino ang mas maraming parangal? Sino ang mas magaling? Pero sa harap ng Diyos, pari-pareho tayong nangangailangan ng kanyang awa at gabay. Ano naman ang paalala nito sa ating spiritual resilience? Ito ay nagpapaalala sa atin na ang spiritual na lakas na nagpapalakas ng mental health ay nagsisimula sa kababaang loob. Kapag marunong tayong magpakumbaba sa Diyos, nababawasan ang bigat ng stress sa puso. Natututo tayong humingi ng tulong sa Diyos. Nagiging mas mahinahon ang ating isip at mas nagiging matatag ang ating kalooban. Hindi kailangang maging perpekto upang tanggapin ng Diyos. Ang kailangan lamang ay tapat na puso na lumalapit sa Kanya. Kapag ang puso ay nagpakumbaba, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kapayapaan, lakas ng loob, at spiritual na katatagan na kailangan natin sa ating tungkulin at sa ating pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, linisin mo ang aming puso mula sa pagmamataas. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong awa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, kapayapaan ng isip at espiritual na katatagan sa aming serbisyo at sa aming pamilya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.